Hapon na nang makalabas siya ng ospital. Hindi na siya nagtanong sa asawa nang hindi nila kasamang umuwi sina Zenny at Leonard. Alam niya naman na hindi makatagal ang mga ito na makasamang isa't isa. Hindi rin siya sigurado kung anong meron sa dalawang yun. Anong iniisip mo? Malambing na tanong ng asawa habang lula ng sasakyan. Alam mo ba kung saan nagpunta si Zenny? Hindi kasi siya nagpaalam sa akin. Sagot niya. Don't worry about her. May asikasuhin lang yun. Maagap na sabi ng asawa at tumango naman siya. Ilang sandali siyang nagmamasid sa labas ng sasakyan nang marahan siyang hilahin ng asawa upang makulong sa mga bisig nito. Hinagka nito ng paulit-ulit ang kanyang buhok. Napapikit siya sa pagdaloy ng kuryenteng hatid nito. I'm sorry. Sabi nito na napahawak siya sa dibdib nito. Bakit ka nagsusorry? Tiningala niya ito. I wasn't there when you needed help. At sobrang pinagsisisihan ko yun. Hindi mo naman kasalanan yun, sweetie. Marahan niyang hinaplos ang kamay nito. Ang mahalaga, nailigtas mo ako sa mga taong yun. Hindi na niya nais pang isa-isahin kung sino ang mga taong gusto siyang gawan ng masama. Maisilin, alam mo ba kung gaano ko nag-aalala sa'yo? Unang beses niyang narinig na tawagin siya nito sa kanyang pangalan. Pakiramdam ko, magugunaw ang mundo ko sa sandaling hindi ka maabot ng buhay. Bakas ang takot sa mga mata nito. And ikaw lang ang hinihintay kong darating para kunin ako sa silid na yun. Ikaw lang ang taong kayang gawin ang lahat para sa akin. Kaya wag na wag mong iisipin na may kasalanan ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makakamit ang anumang meron ako ngayon. Mangiyak-ngiyak na siya. Ikinawit niya agad ang kamay sa batok nito nang magaan siyang haggan sa mga labi. I have only one request, my wife. Sabi nito nang maghiwalay sila. What is it? Marry me again. This time, it's real. Hindi siya agad nakasagot. Nagulat siya sa sinabi nito. Hindi ba ikinasal na tayo? I want the whole new world witness our wedding, Mrs. Anderson. Mapapanatag pa ang loob ko na alam ng mga tao na asawa kita dahil sinisiguro kong hindi kanila pwedeng saktan hanggat nabubuhay ako. Tuluyan ang dumaloy ang mga luha sa kanyang mga mata. Don't cry, please. Muling bumaba ang mukha nito sa kanya upang haggan ang mga luha sa kanyang mukha. Will you marry me again? Hawak na nito ang kamay niya. Yes, of course. Masigla niyang sagot. Nang marinig nito ang sinabi ay paulit-ulit nitong hinagkan ang kanyang kamay at mabilis na tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi. Bago pa man siya bumaba ng sasakyan, ay agad siyang pinangko ni Jackson. Hindi siya nito hinayaang maglakad dahil baka raw mabinat siya, ngunit alam niyang magaling na ang mga sugat sa kanyang katawan at nakapagpahinga na siya ng husto sa ospital. Nakita niya na naman na kinikilig sa tuwa si Tina at Len habang paakyat na sila sa kanilang silid. Maingat siya nitong ibinaba sa kama. Akma na itong aalis, ngunit inabot niya ang kamay nito at mahigpit na hinawakan. Nakita niyang napalunok ito. Maisilin, please, gusto kong masigurado na ikaw lang ang nagmamay-ari sa akin. With all my body and soul. Wake up, Sleeping Beauty. Malambing na sabi sa kanya ng asawang si Jackson habang paulit-ulit siyang hinahaggan nito sa mga labi. Otomatiko naman itong pinalibot niyang mga kamay sa batok nito at tinugon ng matamis nitong halik. Don't kiss me like that, my wife. Baka makalimutan kong pagod ka pa. Oh,
Nasabi na lamang niya. Gusto mo na bang kumain ng hapunan? Tanong nito. What time is it, sweetie? Bigla siyang nag-inat para lamang makitang pagkislap ng mga mata ng asawa. Napalunok pa ito ng sunod-sunod. Nakatitig ito sa kanyang kahubdan. Mabilis niyang hinila ang kumot nang hindi niya namalayang dumausdos pababa. And what do you think you're doing? Such a beautiful view. Anas nito. Oh, don't tease me. Natatawang sabi niya. I can't help it, my love. You have a new endearment for me? How is it? Sounds so sweet. Just like you. You're the sweetest. Look at you, Almira. Maririnig ang sigaw ng isang matanda sa labas ng kulungan. Ang babae naman ay nakatungo lamang. Mas malala ka pa sa kapatid mong si Celine. Bumuka ang bibig nito, ngunit hindi na naituloy ang sasabihin. Labis ang takot niya nang bigyan siya ng babala ni Jackson Anderson tungkol sa totoong relasyon nito sa kapatid. Patawad po, Lo. Umiiyak na ito. Itinakwil ko ang kapatid mo at binigyan ka ng magandang buhay. Ngunit hindi mo ginagamit ang utak mo. Biglang lumapit ang kasama nito matapos mapahawak sa dibdib. Lo, hindi ko alam na gano'n ang mangyayari. Pinlano ito lahat ni Gino. Pagtatanggol niya sa sarili. At nangangatwiran ka pang bata ka? Madiin itong hinawakan ng tungkod. Dating nobyo ni Celine, paano kasama mo siya nakalaban ng pamilyang Anderson? Lo, patawarin niyo na po ako. Maawa na po kayo sa akin. Humahagulgol na sabi nito. Walang hiya ka. Magdusa ka sa kasalanan mo. Pagkasabi ay biglang nahirapan itong huminga. Mabilis na inalalayan ng kasama nito at tinawag ang iba pa upang dalhin sa ospital. Tuluyan na itong nawalan ng malay. Lo! Sigaw ni Almira. Magaan ang pakiramdam ni Celine. Nagawang pawiin ng asawa niyang si Jackson ang lahat ng takot na naranasan. Isang trauma na kahit kailan ay hindi mawawala sa kanyang isipan, ngunit sa paulit-ulit na pagpapakita ng pagmamahal ng lalaki ay parang isang iglap lang ay hindi na niya naaalala pa iyon. Talagang ang ibang dala ng tunay na pag-ibig. Sino nga naman ang mag-aakala na sa lahat ng sinapit niya sa mga taong dapat ay sumusuporta at umaalalay sa kanya ay matatagpuan niya sa katauhan ng isang Jackson Anderson. Tiyak na sinagot na ng langit ang kahilingan niyang makahanap ng taong tunay na magmamahal sa kanya through ups and down. Hindi niya kayang ipagpalit ang kahit na anumang bagay sa taong matatawag niyang kanya. Kanya lamang ang puso ng asawa. Hey, untag nito sa kanya nang di niya namalayan na nakalapit na ito sa mesang inihanda ni Tina at Len. Sa may garden sila kakain ng hapunan dahil mas maganda daw ang view doon, lalo na at gabi na. Pakiramdam ko may malalim ka na namang iniisip. Sabi nito nang tumabi sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang naging tugon niya. What is that for? Nag-aalala na ito. May problema ba? Umiling siya. Agad siyang niyakap nito. Don't worry, I'll always be here for you. Gaano mo ko kamahal, sweetie? Wala sa hinagap ay bigla niya itong itinanong. Tinitigan siya nito ng matagal bago sumagot. Higit pa sa buhay ko. Dahil hanggang sa kabilang buhay ay ikaw lang ang iibigin ko. Remember that. Ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. Napakagatlabi siya at pilit pinipigilan ng maiyak. Why? Pangako kong ikaw lang paglalaanan ko ng buong buhay ko, Mr. Anderson.
Ang pagtawag niyang iyon sa asawa ay tanda na isang halik ang igagawad nito at malugod niya itong tinanggap ng walang pag-aalinlangan. Ay palaka! Sigaw ni Len. Ano bang ginagawa mo dyan? Kung makasigaw ka naman dyan pareho lang naman tayong naninilip dito. Sabi ni Tina. Huwag kang maingay, baka marinig tayo nila sir. Saway ni Len. Pinagkasya nilang magtago sa halamanan upang mapanood ang pag-uusap ng mag-asawa. Nakakaingit naman talagang dalawang yan. Bagay na bagay talaga sila. Si Tina na halos hindi mapigilan ng kiligin. Hindi ba ang sabi mo maghahanap ka ng boyfriend? Nasaan na? Wala, bokya pa rin. OMG, grabe ang halik na yun. Panalo. Halos pasigaw na sabi ni Tina. Para naman nahiwatigan ng mag-asawa ang pinag-uusapan nilang dalawa. Kaya't natatawang nagbitaw sa halik na pinagsaluhan. Naku, nahuli tayo nila Mamat Sir. Bahala ka na nga dyan, papasok na ako sa loob. Tumatakbong sabi ni Len. Sandali, hintayin mo ko. Nagmamadaling humabol naman si Tina. Sabay naman na natawa ang mag-asawa sa ikinilos ng dalawang naging saksi ng kanilang pangako sa isa't isa. Hey, Big Brother! Masiglang tawag ni Dylan kay Jackson nang pumasok ito sa loob ng kanyang opisina. Kala ko may inihanda kang grand entrance para sa akin. Sabi pa nito matapos maupo sa isang chair. Kailangan ba talaga? Tanong niya. Pwede naman ako magpahanda kung gusto mo. Nakangiting sabi niya. Ito munang pansamantalang magiging executive assistant niya habang nasa bakasyon pa si Leonard. Well, bakit hindi? Deserve ko naman yun. Napapailing siya sa sinabi nito. If you'll insist. Makahulugang ngumiti siya sa kapatid. Nabalitaan kong nangyari kay sister-in-law. How is she? May bahid ng pag-alala. Sa ngayon, nasa mansyon lang. Pinakansil ko rin muna mga acting workshop niya upang tuluyang makapagpahinga. Hindi ba nagtataka ang mga kasama niyang staff sa proyektong kinabibilangan niya? Kinausap ko ng buong production, lalo na ang direktor, at alam na niya ang totoong dahilan. So, it's not a secret anymore? Pinagsalikop nito ang dalawang kamay sa dibdib. Tanging ang direktor lang ang nakakaalam. Matagal bago niya napapayag ang asawa na i-delay munang lahat ng mga schedule niya for her first major role project. Ayaw kasi ng kanyang may bahay na maging abala sa mga kasamahan, ngunit ipinaliwanag niya na sasagutin ng kumpanya ang lahat ng sahod ng buong production staff. Gusto niyang tuluyang makarecover muna ito sa trauma na naranasan mula sa mga kamay ng mga dumukot dito. So, Mr. President, will you discuss to me all of my duties and responsibilities so that I can work efficiently in this big company of yours? Of course. Let's do it then. Sabi niya at kinuha ang isang dokumento sa isang drawer ng kanyang mesa. Naging abala silang magkapatid sa pag-uusap tungkol sa mga dapat asikasuhin sa kumpanya dahil napagpasyahan niyang siya munang magiging pansamantalang manager ng asawa sa oras na magbalik ito sa trabaho. Alam niyang mapagkakatiwalaan ng kapatid at magsisilbi rin itong stepping stone sa kanya upang mas lalo pang masanay sa pagmamanage ng iba panlang negosyo. Wala naman itong naging tutol sa kahit na anumang dapat nitong gawin, bagkus nagbigay pa ng ilang mga ideya na maaaring makatulong sa maayos na pagpapatakbo ng kumpanya. Tunay ngang nag-mature na ito at alam ng totoong kahulugan ng responsibilidad. You're a fast learner, bro. Komento niya sa kapatid. Thanks, big bro. Sabi nito matapos niyang tapikin sa balikat. Pagkaalis ng asawa upang pumasok sa opisina, ay pumunta si Celine sa fitness room. Matapos niyang basahin ang librong ibinigay ng asawa, ay sinubukan niyang sundin ang mga instructions doon. Kailangan niyang mas maging malakas pang katawan dahil posibleng marami pa siyang pagdadaanan sa larangan ng kanyang trabaho.
Bago man sa kanyang mga iyon, ay pipilitin niyang unti-unting matutunan habang hindi pa siya pinapayagan ng asawa na bumalik sa trabaho. Ilang oras din ang ginugol niya doon bago mapagpasyahang lumabas. "Len, nagluto na ba kayo ng pananghalian?" Tanong niya habang nagpupunas ng pawis sa katawan. "Malapit na pong maluto, Ma'am Celine. Nagugutom na po ba kayo?" Sabi ni Len sa kanya. "Hindi pa naman. Dadalhan ko sana ng pagkain ng Sir Jackson niyo sa opisina." "Wow, talaga ma'am?" Excited na sabi ni Len. "Sige po at ipaghahanda ko po kayo." "Salamat, Len." Umakyat na siya sa itaas upang maligo. Napili niyang isang dress na medyo formal tingnan at pinatungan ng isang denim na jacket. Hindi kataasan ang napili niyang suotin na heels para hindi siya masyadong mahirapan sa paglalakad. Nagsuot din siya ng shades upang kahit papaano ay hindi siya makilala ng mga empleyado sa kumpanya ng kanyang asawa. "Saktong pagbaba niyo, Ma'am Celine. Ready na po lahat pati ang driver na maghatid sa inyo." Masiglang sabi ni Len. "Maraming salamat, Len." Aniya at lumakad na palabas. "Ingat kayo, ma'am." Kumaway pa ito sa kanya. 15 minuto lang ay nakarating na siya sa gusali ng Anderson Company. Binili na niyang bumalik na ng mansyon ng driver at tatawag na lamang siya kung sakaling uuwi na siya. Pagpasok pa lamang ay tinanong siya ng guard kung sino ang pakay niya. "I'm looking for Mr. Jackson Anderson." Sagot niya. "Okay ma'am, doon na lang po kayo sa information area." Nakangiti siyang tumango sa lalaki. "Hello ma'am." Bati sa kanya ng isang babae. "What can I do for you?" Tanong nito. "Hi, I'm looking for Mr. Jackson Anderson." "Do you have an appointment for the president, ma'am?" "Actually, no. It's a surprise visit." "May I know your name, ma'am?" Celine, his wife. Nakita niyang pagkagulat sa mga mata nito. "Can you keep it a secret?" Ninitian niya ito. Yes ma'am." Tumungo ito sa kanya. "Samahan ko na po kayo." "No need, baka maabala pa kita." Iniwan niya ito, ngunit nang may makalimutan ay agad bumalik. "Thank you." "You're welcome, ma'am." Sabay-sabay na yumukod ang mga bodyguards nang makita si Celine. Kilala na siya ng mga ito at hinayaan siyang magtuloy-tuloy papasok sa opisina ng asawa. Kapwa nagulat ang asawa niya at ang kapatid nito sa bigla niyang pagpasok. "Sister-in-law." Tumayo sa kinauupuan si Dylan nang makita siya. "Kamusta?" Niyakap siya nito. "I'm doing fine. Great to see you, Dylan." Gumanti siya ng yakap dito. "Napadalaw ka, Ate Celine?" Tanong nito. "Hindi ko alam na nandito ka, Dylan. Sana pinadagdagan ko tong pananghalian na dala ko." "Wow, you actually bring lunch for Big Brother?" Hindi ito makapaniwala. "That's so sweet." Ngumiti siya at nagtama ang mga mata nila ng asawa. Nagpalipat-lipat naman ang tingin si Dylan sa kanilang dalawa. "Huwag yun na akong inggitin. O-order muna ako ng pagkain sa kantin." Lumabas na ito ng opisina. "You surprise me, my wife," sabi ni Jackson habang naglalakad papalapit sa kanya. "Don't you like it?" "What do you think?" Tanong nito at kinuha ang dala niyang pagkain at inilagay sa mesa. Hinapit siya nito at masuyong hinaplos ang buhok. "Inisip ko na bisitahin ka para di mo ako masyadong mamiss." Ipinalibot niyang mga kamay sa bewang nito. "Oh, you could have told me para nasundo kita sa ibaba." Kinintalan siya ng halik sa noo. "Gusto nga kasi kitang sorpresahin." "So tell me, paano ka pinayagan na pumunta sa aking opisina?" "We have strict rules here." Sinabi kong ako ang asawa ni President Jackson Anderson. Nakangiti niyang sabi at hinaplos ang labi nito. "At naniwala sila sa'yo?"
Tumango siya. Mabilis siya nitong hinagan sa labi dahil sa tuwa. Hey! Bigla silang natigilan nang marinig ang boses ni Dylan. Sorry sa abala pero gusto niyo ba akong makasabay kumain? Of course! Sagot niya at bumitaw na sa pagkakayakap ng asawa. Inayos niyang dalang pagkain habang ngingiti-ngiti naman si Dylan habang pinagmamasdan silang mag-asawa.